lalong hindi po kasi magandang tingnan government vehicle, red plate, pero kayo po ang mismong lumalabag pa. Hindi, actually, ano lang natin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin? Na pag walang tatak, pwede? Allowed? Yung signage na yan, at sa poste na yan, may nakataling motor. Ayan, tinitikita na. At saka walang plaka. Ayan, papakita ko ito nakatali. Ayun Ngayon, tatanungin natin kung anong mangyayari dito. Taga barangay po kayo? Naku, bakit ba barangay lagi ang unang? Bakit po ba taga barangay po kayo? So alam niyo po ang tama naman at mali. Opo, So, kaya lang dyan ko po nilagay. Gawa ng, sabi ko, tanghali. Ito yung lugar ng may karatulan ng no loading and unloading. Tapos yung nasita ni Sir Gab nung nakaraan, ayon dito ay merong terminal. So itong Taguig ay walang mga terminal, kundi pick and drop lang. So okay naman na dito. Wala na masyadong nag-aantay ng mga jeep at kumukuha ng pasahero. So magandang umaga sa inyong lahat. Maulan na umaga. At nandito ngayon ng Special Operations Group ng MMDA sa may C5 Service Road ng Taguig northbound. Ngayon ay November 4, 2025 at sa oras na 9:30 ng umaga. At kumana ng team dito sa may anong tawag dito, nakalimutan ko na yung street na ito Water pan, hindi. Tinatawag nila itong water fan Nalimutan ko na kung anong pangalan nito, pero nasa dulo na ng dila ko, hindi ko mahugot. Ito siya, Maria Rodriguez Tinga Avenue. Yun. Ang lugar pala dito na tinatahak natin, ito ay sakop ng Central Signal Village. At ang activities ngayong araw, mayroong complaint area dito. Capistrano ang name ng kalye. At yung kahabaan ng Capistrano, yun ang idinulog sa MMDA na linisin at ginagawa na raw parkingan. At bukod doon ginagawa daw yung kalsada papalabas ng C6, kaya pagka pinarkingan daw yon ay nagkokos na ng traffic. So yun, naalala ko na yung Maria Rodriguez Tinga Avenue, ang abbreviation nun, MRT. Yun ang kanina ko pa iniisip, yung pangalang MRT. Nasa corner na tayo ng MRT saka ng MLQ or Manuel L. Quezon. Yung Manuel Quezon, yan yung pakaliwa at pakanan. Andun tayo kanina, yung sinabi ko, nasa kanto tayo ng MRT saka MLQ. Nagdiretso, dumiretso rito sa may MRT pa rin to, MRT Avenue. Ito siguro yung sinasabing ginagawa. Ayan yung kalsadang iyan. Ayan yung C6. Yun yung padiretso na yan. Ito kasama na to sa complaint. Ito yung sinasabi sigurong ginagawang parkingan ito. So ilan na lang naabutan dito. At nagsimula ng manikit dito. At yung mga walang may-ari na lalabas or driver, mahahatak. Ito yung Capistrano. Ayan. Itong lugar na ito, papasok. So ito, may mga naka-illegal parking na dito at matitikitan.
So yung mga tow truck nasa labas, yung may mga hatakin bago na lang papapasokin dito at medyo may kasikipan at nagkukuso na ng traffic. Dahil sa oras na ito ay rush hour pa. So kasama natin yung antimo ng Taguig. At yun na nga, confirm ito ginagawang parkingan ito. At ito na yun, yung ginagawang kalsada. So bali 7 ang naabotan natin dito mga naka-illegal parking. At itong isa nilalagyan ng towing bar. Ito sa gitna. Ayan. Ayun. 3 pa dito. At itong isang na ito. Meron pa pala dito sa likod. Ayan. Punta muna tayo dito sa Capistrano at mayroon ng mga tinitikitan doon. Ayun. Pero doon naman yata yung may-ari. Saka yun sa unahan. So nasa Capistrano tayo at isa ito sa mga tinitikitan. Andito naman yung may-ari. Yung isa dito na nakita natin wala na. Naalis na dito. So ulitin ko lang yung location natin o ipapakita ko sa inyo sa map. So nandito tayo. Ngayon ito yung sinasabi ko na palabas ng C6. Ito yung C6 at dire-diretso yan sa may Pasig or Cainta. So ito na. Dalawa na ang hinahatak. Ang may-ari yata nito, minin uniform dahil merong sombrero doon sa loob ng kotse. Mayroon na rin pala mahatak doon sa unahan dahil nagpatawag na ng tow truck. Oh, dalawa ang pinapasok dito sa Capistrano. Tayo, mupuha. Tara baka mamagalit. So ito ngayon ang sitwasyon. Nahatak lahat ang 7 sasakyan na naabutan dito. Pagka nahatak na yung dilaw na yan, so imagine nyo na lang kung gaano kaluwag ito. Ngayon, yung mga lumalabas na mayroon nang ipahatak doon sa Capistrano. Yun na. Yung mga lumalabas dito sa Capistrano, so hindi na mahihirapan dahil maluwag na dito. Okay, hahatakin na yan, dilaw na yan. Pasok tayo sa Capistrano. Lumakas na yung ulan. Lumahawa na dito dahil andun na yung ibang team sa unahan. Andito na rin yata yung Scoob. Ayan, andito nga. So ito, may nahatak na rito. Bali, dalawang van. Yung pa yung isa. Okay, diretso lang tayo. May nahatak na pala dito lampasan nga natin, sir. Tingnan natin sa unahan. Tapos, towing naman ito, di ba? Pwedeng bumalik. Ayun, may nahatak doon, So ito, malamang mahatak na rin ito dahil iniikotan na ng crew ng tow truck. Masikip daw sa unahan. So diretso tayo dahil mayroon pang hinahatak sa unahan. So mahatak na nga itong orange na sasakyan.
antabayanan lang nating maka U-turn itong pickup at masikip na raw sa unahan. Sa oras na 9:35 ng umaga, so ito na ngayon ang sitwasyon dito sa MRT kumpara kanina pagpasok natin dito. O yan, dire-diretso na yung flow ng traffic. Super luwag na. At ito yung Capistrano. Silipin natin yung pinanggalingan natin. So ayan, maaliwalas na. At antabayanan nyo yung susunod na area na pupuntahan natin, na kung saan meron ding isang complaint area dito rin sa area ng Taguig. Ang oras ngayon ay 11 ng umaga at nandito na tayo ngayon sa may MLQ or Manuel L. Quezon at papunta tayo sa pangalawang complaint area. Andito na si Sir Gab. May inahatak na palang jeep dito. Bakit? Stalled? Nangyari? Sir, nag-ticket po yung tinanggal na namin yung propeller Eh, naku, ba't diyan kayo nagtanggal? Hindi, nasubukan na po para may tabilaan ng mayari po. ML Quezon. Yan po yung pauting. Dito po sana. Saan? Tumana Marikina. Dali pa ba? Opo, kalsada po yan, yung sasakyan. Nakaharang po sa bangketa. Sino po ba driver niyan? Peram na lang po ng lisensya. Ikaw driver? Okay lang po. Hindi, okay lang po. Peram po ng lisensya. Kaysa na mamataw natin yan. Sasakyan ng barangay ito. Dahil pula ang plaka. Morning. Barangay po at barangay admin. Opo. Sakay po kasi ni Kapitan Toya, malis na siya, pababa na. Opo, ticket lang naman, hindi ko na ito. Nakikita na lang, Sir Gab. MMDA. Wala, nakaano sa sidewalk. Kaya nga, bababa lang si Gab eh. Hindi ka- Kaya po park dito. Mas lalong hindi po kasi magandang tingnan government vehicle, red plate, pero kayo po ang mismong lumalabag pa. Hindi, actually, ano lang nga siya, bababa. MLQ. Hindi, kanina pa kami nandyan, wala naman nag-aalis eh. Hindi, sana inatras natin na maayos. Kasi tamo, ginamit nyo pa yung barrier ng DPWH para hindi magasgasan yung sasakyan. Yun yung sinasabi ko eh, pag gobyerno, dapat tayo magpakita ng maayos. It's not always exemption. Skog! Nasaan yung Skog? Pakuha to, pakuha. Pag walang may-ari, pakuha. Walang chassis number na naman eh. Andiyan ba yung truck natin? Oo. Sakay nyo. Muna. Buhatin nyo na lang yan, tol. Buhatin na lang, buhat. Alalay ha, alalay. Ilalim. Magandang umaga po. Alam niyo po bakit po kayo pinara? Bakit po? Ha? Hindi niyo po alam. Unang-una yung helmet niyo, bawal po yan. Pang bike lang po yan. Pangalawa, oo nga po, kahit pupunta lang po kayo dyan, dapat nag-helmet kayo na maayos. Pangalawa, nakatsinelas po kayo. Dapat close, hindi kita ang daliri. Pangatlong talong, dala niyo mo yung lisensya mo. Sige, pera po ng lisensya. Big. Opo, next time po ah. Ma'am, wait lang po. Sa inyo po yung e-bike. Halika dito. Kunin nyo na lang po sa Tumana. Sa Tumana. Opo, sa Tumana na lang po, ma'am. Hindi po ako makapasok kanina kasi pumunod siya. Ay, maluwag po. May mga nakakalabas-pasok. Sila. Taga barangay po kayo? Naku, bakit ba barangay lagi ang unang? Bakit po ba taga barangay po kayo? So alam niyo po ang tama naman at mali. Po, So, kaya lang diyan ko po nilagay. Gawa ng, sabi ko, tanghali uuwi.
Wait lang. Mula umaga hanggang tanghali, nakaharang po sa bangketa. Yung mga naglalakad po dyan, imbis na dire-diretso, lumalabas dito. Napakasikip po dito, daming dumadaan. Pag may nahagip, kawawa naman. 'Di ba? Hindi po namin pwedeng ibaba yan. Once na nakumpiskahan na po yan, confiscated na po yan. Pwede nyo naman makuha eh. Ay, wala nga po itong tubo. Wala naman pong bayad sa tubos yun. Pag sinulatan ko po ng ticket yan, magbabayad po kayo. Ang ginawa po namin, we confiscated it as a sidewalk obstruction na lang. Para kukunin nyo po sa Tumana, may pipirmahan lang po kayo. Pero kung gagawin ko po yan ng reference number, at itotow po natin yan, impounded po yun. Swerte po kayo, wala pong engine number, wala pong chassis number yun. Kaya confiscated na lang po yan. Pwede nyo naman po mabalik. Kunin nyo lang po sa Tumana. Walang helmet. Try mo. Saan po yun, sir? Tumana Marikina po. Doon nyo na lang po kunin, ha? Hindi ko naman alam. Ah, Coast Guard. Walang lisensya yung nasitang motor. Nag-announce po si admin. Sa admin, pero hindi ko talaga narinig. Ina-announce nyo po ang clearing operation. Hindi ko naman po talaga alam. Ba't naman po ina-announce? Dapat po yan, hindi ina-announce. Sir, hindi ko po alam talaga yan. Kasi alam nyo po yan, ma'am. Hindi nyo po alam ang bangketa, lakaran. Ito yung nasita kanina na walang helmet at napag-alaman na walang lisensya. At may impound na itong motor. Maraming nasisitang walang helmet. Kasi dyan lang. Kasi dyan lang. Dapat nag-helmet kayo. Wala lisensya. Sila nga lahat, sir eh. Lahat wala. Lahat ng meron, wala. Lisensya, hindi nakasapatos, hindi naka-helmet. Nagtusan lang daw, sir, bumili ng ano ng... Kanino yung motor? Sa? Alam niya wala kang lisensya? Alam niya? Oh, di ba kaya pinayagang gamitin yung motor? Hindi naman bisikleta yan. May ORCR kaya yan? Hindi mo rin alam. Sige, doon na lang sa impounding area para malaman ang pinsan mo. Pahing nga isang tow truck. Pahing isang tow truck. Maliit lang to. Ano ba to? Parang Mio. Ay, Yamaha nga. Mio. Pakuha dito. Walang lisensya. Lahat wala. Bakit po? Pakitabi mo po. Wala po kayong helmet. Kahit na. Sa loob ng Coast Guard bawal, pero dito sa labas kailangan naka-helmet. Ha? Opo, pero kailangan naka-helmet ka muna. Pero may lisensya ka naman dala. Sige, peram na lang. Formento. Boss, pakitabi mo po muna. Mali po ang helmet na gamit nyo. Pero kailangan tamang helmet. Hindi po, peram po muna ng lisensya, ha? Mali nga. Private road ba? Pag private, sige, pagbigyan kita. Kahit huwag ka mag-helmet pag private road, bahala ka. Oh, hindi yan ang kailangan ko. Kailangan ko lisensya mo. Okay, kala ko yung binibigay mo sa akin. Ito sa kanya. Ito dito sa kabila. Siyempre kailangan mag-helmet. Uniform personnel ka ba? Hindi, sir. Bakit ka camouflage, na fatigue? Ano bang tatak niya? Hindi, tinatanong nga kita. Kaya nga tinatanong kita kung uniform personnel ka. Hindi po. Hindi ka uniform personnel. Okay, yun lang naman tanong sa'yo. Walang tatak yan yan. Walang tatak. May tatak yan. Yun yung... Sigurado ka ba sa sinasabi mo sa akin? Na pag walang tatak, pwede? Allowed? Hindi tinatanong kita, sigurado ka sa sinasabi mo? Pag hindi ka uniform personnel, ang pagsuot ng camouflage, whether may print or without print, hindi po pwede yon. Dahil ang pagsuot ng camouflage, ginagamit lang po yan ng otorisadong tao, authorized personnel. Tulad po niyan, army lang dapat nagsusuot niyan. Ito yung motor kanina na nasita na walang lisensya. Dito naman sa pupuntahan nating pangalawang complaint, yung mga magmula raw dito sa may Lower Bikutan hanggang doon sa may
sinasabi nilang bagong bayan, ginagawa daw parkingan ng mga e-bike, yung kalsada. So yun ang titignan natin. At itong pinatutunguhan natin, part ng Lower Bikutan. Dito tayo galing kanina, tapos nag-cross tayo dito sa main road. So andito tayo ngayon sa lugar na ito. May nalampasan tayong karatula, nakalagay doon, Pinagsama Village, Lower Bikutan, itong lugar na ito. Ang nakikita natin mga e-bikes, andyan, namamasada. Wala tayong nakikita mga nakapark sa bangketa sa ngayon. Mayroon na palang sinasampang motorsiklo doon. So hahatakin na ito. Punta muna natin yung sinasampang motorsiklo. Yung pala, wala yung driver noon, nakaparada lang dito. Pero ito, andi dito. Natikita na, kinukuha lang yung susi. Dahil pag hindi siya lumabas, doon din yan masasampa. So, ito naman, natikita na. Kinukuha lang daw yung helmet para may alis dito. Yung motorsiklo doon na natikitan, wala na, natanggal na. So ito naman, sa kantong ito, may nakikita tayo, ayan, yung signage na, at sa poste na yan, may nakataling motor. Ayan, tinitikita na, at saka walang plaka. Ayan, papakita ko ito nakatali. Ayun Ngayon, tatanungin natin kung anong mangyayari dito. Wala pa rin yung may-ari ng motorsiklo hanggang sa natanggal yung tanikala. So masasampa na ito sa tow truck. So bago dumating yung may-ari, natanggal na yung kadina, na-chika na ng towed yung ticket, ibig sabihin, matagal na bago lumabas ang may-ari. So masasampa na sa tow truck yan.